So mga lodi, no, ang nagawa ko ngayon ay cabinet, no. So dito yung part na to ay binilog na natin para hindi na delikado pagka nakabunggo, kasi kung nakatumisa yung kagaya nito ay delikado sa makabunggo, no? Siguradong masusugatan dahil ito ay bakal, no? Kaya mas mainam kung nakaganito, nakapabilog. So ito, dahil ito ay hindi pa natin pipix, no? Naka-start pa lang ito. Kailangan natin makuha yung eskwala. So, tingnan na to. Ito. Ay. So ayan. So wala pa sa eskwala. So gamit tayo ng tool bucket. Pipiitin lang natin to para makuha yung eskwala niya. So ayan, ayan, naka-eskwala na tayo. So yun lang, malaking bagay yung yung turn bucket. Yan dito sa taas, no, na natin to, na eskwalahan na natin to. So ayan, nilagyan na natin ito ng brace. Ngayon lalagyan na natin ng brace yun bago pa natin ito i-full wet lahat para siguradong naka-eskwala tayo. Sa mga lagyan, no, ikinabit ko muna lahat ito, yung mga lalagyan ng rivets nitong ating diso, no? So ilagay muna lahat yan bago i-full weld, no? Para may iwasan yung pagkatakan ng bakal. Kasi kung padalagay nyo, full weld nyo, padalagay full weld, yung nangyari nyan, tumitikom yung bakal, no? Hanggang sa hindi na ito magkasya, kasi itong mga to iisa sukat nyan. So yun yung napakahalaga na kung minsan ay nakakaligtaan, no? So lagay muna lahat bago i-full weld. So mga lodi, no, isa to sa mga paraan kapag joint natin ng tubular, no, lalo kung naka skwala na mga tubular yung gagawin natin. Sukat lang natin to ng 45 magkabilaan. Then ito yung paglalagyan natin ay kinaltas lang natin dito sa gitna yun to. So, dito tayo sa kabila, kinaltas lang natin. Yan, kinaltas lang natin to, then ipinasok dito, ititikom lang, ipapasok na natin ito ngayon. So ito yun. Yan, then pupuk na natin. Okay. So yan, pupukin na lang natin. Pagkatalo pumpok. Ayan. Tata. So ayan na siya. Then i-repeat na lang natin to. Yan. Kasi hindi na tayo pwede mag-welding dito dahil may yero na nga, no? Yan, no? Yero. Baka mapatakan pa to ng baga. Bibigit pa yung baga. Kaya ito, repeat na lang natin to. So yan, no? Yan. Ha? Okay, malo din, no? So tapos na itong ginagawa nating stante. Ito ay ilalagay sa coffee shop. So gamit natin dito ay 1x2 na tubular na 1.2. So manipis lang yung mga materialis nito. At ito liso na 0.3 lang yata ito o 0.4, manipis lang. So bali dalawang liso ang nagamit natin dyan. Yung backing natin ay yero na. So ito yung nasa likod. So yan. So
ang ginamit nating materyales. So materyales na gusto nila ay yero dahil ito ay hindi naman nakatago sa loob, no? Ito ay nauulanan, no? Naabot ng ulan at syempre naarawan. Kung plywood, mas madaling masira yung plywood pag nabasa at naarawan ay lumulubo na. Kaya yan, liso tsaka tubular yung ginamit natin. So far okay naman. So yan. So dito ay binilog lang natin dahil yung portion na to ay pwedeng makabunggo ng tuhod at makasugat kung yan ay nakakanto, nakagaya nito. So yan. Yan. So, delikado to. So ito hindi na natin binilog yan. Nasa taas naman yan. Alangan naman untugan pa nila yan. So dito hindi na rin natin to binilding, no? So nirepeats na lang natin. Then may yero na nga. Baka mapatakan pa ito ng baga, no? Masira pa yung yero. Okay, no? So, mga lodi, no? Pwede nyo itong kopyahin yung ganito, no? Mas mas madaling trabahuin kaysa kahoy. Okay? At mas matagal ang buhay nito para sa kahoy. Yan, pipinturahan na lang to. So yan, no? Pipinturahan na lang yan ng itim. Lalagay ito sa coffee shop. At marami-rami na tayong ginawa dun sa coffee shop, no? Yero ang ginamit natin dyan dahil ito ay nasa labas, no? Hindi naman ito nakatago na uulanan ito at siyempre naarawan. Ngayon pong plywood, alam nyo naman ang plywood kapag nabasa and then initan ay lumulubo. Yan, ito medyo matagal ito pag napinturahan. Matibay ito kaysa sa plywood. So ito yung likod niya, no? Yan, yung likod niya na yero lang din. So ito na mga ladero na i-deliver na natin dito yung ginawa nating cabinet. So dito siya pupwesto, no? Kaya ito nauulanan kasi yan, na anggian. So kung plywood yan ay madali lang din masira. Kaya ang naging choice ng materials ay bakal, no? Tubular saka liso. Then yung likod niyan ay yero. So ito pipinturahan pa to. Pipinturahan to ng itim. Kaya hindi pa natin pwede i-fix, no? Pero yan na rin siguro yung pwesto niyan. Kasi sabi ni architect dito daw ilalagay. Kaya dito yan nakasukat, no? So marami tayong ginawa dito sa coffee shop na to. So ito mga yan. Yan. Tayo ang gumawa yan. Tsaka tapos yung extension doon sa kabila, no? Marami-rami tayong ginawa dito. So ito yung hopefully last na ito na ipapagawa dito para makalipat tayo sa ibang trabaho. So ayan, no? So, sa mga hindi pa naka-subscribe, no, hingin lang ako ng konting cover sa inyo mga lodi. Paki-subscribe naman sa YouTube channel at paki-follow ng aking Facebook page. Okay? Ito, no? Pwede nyo naman to gayahin. Ang ginamit pala natin dito ay umubos tayo ng halos limang tubular, no? Ang ginamit natin dito at 2 liso. So din yung likod niyan ay 2 pirasong yero yan. Okay, siyempre blend rivets, cutting disc, thick screw. Siyempre gumamit din tayo ng drill bit, no? Saka welding rod, so yun yung mga ginamit nito. Okay. So pag tayo ang gagawa nito, mas mura ang abutin kasi halos magkano lang ang inabot ito. Pero pag papagawin si ba, siyempre mahal, no? Mahal ang abutin. Kaya kung sa mga gusto mag DIY,
Pwede sa inyo to, yung marunong mag-welding. Pwede to.